Kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ko nga ho pala ay ginataang hipon na mayroong kamyas at ampalaya. Gandang buhay mga katroops. Bali pa 26 days nga pala nung tanim kong melon. Bali mag-aabono nga ho pala ako ulit ngayon ng aking melon. Pero bago ho yan ay magkakape po pala muna ako. Dinis sa aking balag ay napakaganda nga ho pala ng panahon ngayon. Kaya bago ho ako abutin ng kainitan ay mag-aabono na nga ho pala ako. Paghahaluin ko nga ho pala yung dalawang abono at iyon nga ho pala yung aking iaabono sa aking melon. Bali kumuha lang ho ako ng 3 tabong urea 4600. Sabay akin naman ho siyang hahaluin ng perfect grow 14-14-14. Ali 3 takal nga ho pala ang nilagay ko sa urea. Bali diyan nga ho pala sa perfect grow ay 5 takal nga ho pala ang akin kukunin. Bali pagpagapang na nga ho pala at malaki na yung aking halaman ay yan na nga ho pala yung aking ipinang-aabono. Sabay akin lang ho siyang hahaluin mabuti. Ang gagawin ko nga ho palang pag-aabono diyan ay pasuksok nga ho pala. Ay isusuksok ko lang ho sa lupa yung dulos. Sabay bubukahin ko ho at lalagyan ko ho ng abono. At pag iyan ho ay diligan ay masisip-sip na ho iyang abonong iyan ng kanyan mga ugat. Bali iyan na nga ho pala yung pangalawang beses kung aabonohan yung aking melon. Pag nga ho pala yan nadiligan, ang una nga ho pala diyan matutunaw yung urea at medyo matagal-tagal ho matutunaw diyan yung perfect grow. Bali pa 26 days na nga ho pala iyan. Nalinis na nga din at natanggal na nga din ho pala yung mga damo niyan. At nung natapos na nga ho pala akong mag-abono ay dumating nga ho pala si inay na may dalang hipon. Kala ko ho yung malalaki ay yung maliliit ho palang hipon. Ay tamang-tama ay meron pa ho akong 10 niyog. 15 niyog nga ho sana yung aking ilalagay diyan. Kaso ay sasampu na yung aking available. Kaya ginawa ko na nga ho pala itong pansamantagal na aking kayuran. Pagkatapos ko nga ho palang gawin yung aking kayuran ay akin naman ho pipilian isa-isa tong mga hipon. Tatanggalin ko ho diyan yung mga napasama hong susumpilipit, yung mga isdang habang iyan at meron pa hong isdang maliliit. Sa paglilinis nga ho pala ng hipon na maliliit na yan ay gumamit nga ho pala kayo ng kutsara or kahit ano hong panando ko panghawi diyan sa mga hipon. Ay doon ho kasi sa bandang batok nila ay meron ho silang matatalas diyan na parang karayom. Nakapag kayo natusok kay siyak ay dugo. Nung napilian ko na nga ho pala ng mga suso at maliliit na isda ay akin naman ho siyang huhugasan. Bali 3 beses ko nga ho pala siya hinugasan para mas malinis ho yung aking ipon. Ay alam nyo ga ay yung hipon na yan ay kain ho lahat pati ulot galamay. O diba hindi ho lahat ng hipon ay tapon ho ang ulo. Ito ho ay pati ulo ay kain. Yan mga hipon nga ho palang yan ay hindi nga ho pala talaga sila lumalaki ng malaki. Bali ganyan nga lang ho pala talaga kalalaki sila. Bali dito nga ho pala huli yan sa tubig taba. Bali ang kakailanganin ko nga lang ho pala sa pagluluto ng hipon na yan ay bawang, sibuyas, ampalaya. Ay wag na wag ho kayong mawawalan ng ampalaya diyan. Para mapalaya mo na yung taong hindi ka naman talaga minahal. Ay biro lang ho. Bali malalaking gayat nga ho pala yung gagawin ko diyan sa ampalaya. Para gaya ho nila ay mapalaya mo na yung taong hindi ka naman mahal. Ay biro lang. Bali akin na nga ho palang babaakin yung 10 niyog. Mas madami hong gata ay mas masarap. Sa sabaw nga ho pala niyog ay akin na nga ho pala siyang iniinom. Masarap din ho kasi yan, parang buko din. Bali matagal-tagal na kayod nga ho pala ang mangyayari din. Ay 10 niyog baga naman yan eh. Ay talagang mananawa kakakayod niya. At din nga ho pala ay malapit na nga ho pala akong matapos magkayod. Pagkatapos so akin na ho siyang pipigain. Bali hindi ko na nga ho pala kailangan ng pangalawang gata diyan. Yun lang ho talaga ang kailangan ko, yung unang gata po ng niyog. Bali yan na nga ho pala'y nakuha kong gata sa 10 niyog. Bali bago ko nga ho pala isalang iyan sa apoy ay akin po muna siyang titimplahan diyan sa aking talyase. Ay una ko nga ho pala nilagay diyan yung hipon, tapos isusunod ko na ho diyan yung gata, tapos yung bawang, sibuyas, saka isang dakot na asin nga ho pala ang akin nilagay. At naglagay na nga din ho pala ako diyan ng paminta, ginisa, saka nga ho palang kamyas. Yan nga ho palang kamyas na yan, ayan nga ho pala yung kinuha ko no isang araw pa. Bali yan nga ho pala, kaya ganyan nga ho pala yung kulay ng kamyas na yan. Bali yan nga ho pala, ibinilad ko na nga ho pala iyan sa araw. At nilagay ko na nga din ho pala diyan yung ampalaya, saka maglalagay nga ho pala ako diyan ng asukal na pula. Bali 6 na kutsara nga ho pala ang nilagay ko diyang asukal. At mangangahoy na nga din ho pala ako dahil naubusan nga ho pala ako ng panggatong. Yan kahoy nga ho pala niyan ay napakaalab nga ho pala niyan. Parang I love you. Ay biro lang ho.
Buti na lang ho yung mga panggatong na yan ay tuyo na ho dahil pagbasa pa ho at mura ay hindi pa po yan aapoy. Mas mag-aalab pa ho diyan yung pagmamahal ko sa iyo kaysa diyan sa apoy na yan. Ay biro lang Bali ganyan nga lang ho pala yung ginagawa ko. Kinakaskas ko nga lang ho pala yung ilalim para ma-check ko ho kung may dumidikit na ho sa talyasing gata. At maglalagay lang ho ako diyan ng sili. Bali konting sili nga lang ho pala nilagay ko para kahit bata ho ay makakakain. Ay mas masarap ho sa hipon na iyan pag yan ho ay nagbubuo-buo yung kanyang gata. Para makuha ho natin yung pagbuo-buo ng kanyang gata ay wag ho natin siyang hahaluin. Bali ang ginagawa ko lang ho talaga diyan ay kinakaskas ko ho yung ilalim para ho makita ko o malaman ko kung dumidikit na ho yung gata sa talyasi. Pag naglangis na nga ho pala iyan, baliktarin ko lang ho yan ng isang beses at pag ganyan na ho, naglangis at nagbuo-buo na ho yung kanyang gata ay luto na ho iyan. Iyan nga ho palang ginataang hipon na iyan, yan nga ho pala yung isa sa mga dinadayo ng mga pinsan ko din sa Lumban, Laguna. Ay pagkakasarap naman ho kasi niyan. May ampalaya at kamyas ay napakasarap po talaga. Kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ko nga ho pala ay ginataang hipon na mayroong kamyas at ampalaya. Ang hipon na kain ho ang lahat. Ay iyang hipon nga ho palang iyan ay kain hanggang ulo. Ay pagkakasarap naman ho talaga ng pagkakagata niyan. Maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love love!